Hello guys, welcome to today's Topic TV. May babae daw. Baliw yung walang babae dyan. Baliw to. Umalis ka dyan! Wala ba siyang angkas? Wala siyang angkas. Isang kakaibang insidente ang naging viral sa social media matapos makuhanan ng dashcam ang isang Grab rider na bigla na lamang humarang sa isang sasakyan at pilit na binubuksan ang hood nito habang sumisigaw ng "Buksan mo! May babae sa loob!" Dahil sa kakaibang pangyayari, maraming netizens ang nagtaka, nagulat at nagbigay ng iba't ibang opinyon. May nagsabing baka nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ang rider, habang may ilan namang naniniwalang maaaring may pinagdaraanan itong matinding problema. Ngunit ngayon, isang vlogger at pulis na nagngangalang Julio Manalo ang nagsalita at nagbigay ng panig tungkol sa lalaking nasa viral video. So hindi na ako magpapaligoy-ligoy sa inyo. Pamangkin ko to. Pamangkin ko to sa makalawang pinsan. Pero eto, kahit papaano medyo nakita ko to magmula pagkamaliit hanggang sa yan. Ganyan na siya doon sa may tondo. Ayon sa kanya, personal niyang kilala ang rider at maging ang pamilya nito. Lumaki umano silang magkakilala sa tondo at matagal na niyang nakikita ang rider mula pagkabata hanggang sa pagtanda nito. Sinabi rin ni Julio na ang dahilan kung bakit siya nagsalita ay dahil humingi ng tulong sa kanya ang ina ng rider matapos kumalat ang video sa social media. Ayon umano sa ina, hindi adik at hindi baliw ang kanyang anak. Sa halip, matagal na raw itong dumaranas ng depression at anxiety at kasalukuyan pang umiinom ng gamot para rito. Dagdag pa ng ina, ngayon lamang umano nangyari ang isang insidenteng katulad nito kung saan nakaranas ng hallucination o pagkakita ng bagay na hindi naman nakikita ng ibang tao. Dahil dito, nais umano nilang maunawaan ng publiko ang sitwasyon ng rider bago ito husgahan. Sa kanyang pahayag, nagpasalamat din si Julio sa driver ng sasakyang nasangkot sa insidente. Ayon sa kanya, kahit ilang beses umanong hinarangan ng rider ang sasakyan, ay nanatiling kalmado ang driver at hindi nito sinaktan ang lalaki. Marami ang nagsabing kung ibang tao ang nasa sitwasyon, maaaring nauwi ito sa pananakit o mas malalang komprontasyon. Ngunit sa kabila ng tensyon sa insidente, naging mahinahon umano ang driver kaya naiwasan ang anumang kapahamakan. Isa sa mga pinakamalaking tanong ng publiko ay kung may kinalaman ba ang droga sa nangyari. Direktang tinanong umano ni Julio ang ina ng rider tungkol dito. Ayon sa kanya, base sa pagkakakilala niya sa lalaki at maging sa pahayag ng pamilya nito, wala silang alam na paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Mula pagkabata raw ay kilala niya itong may masayahin at medyo makulit na personalidad. Hindi umano ito iyong tipo ng taong palaaway o maangas. Sa halip, madalas daw itong makitang nakikipagbiruan at nakikisama sa mga tao sa kanilang lugar. Gayunpaman, mahalagang tandaan na wala pang opisyal na medical report na inilalabas sa publiko tungkol sa tunay na kondisyon ng rider, kaya nananatiling pahayag pa lamang ito ng kanyang pamilya at kamag-anak. Ayon pa kay Julio, isa sa mga posibleng dahilan kung bakit lumala ang kalagayan ng rider ay ang sunod-sunod na mabibigat na pangyayaring pinagdaanan nito sa buhay. Una, nagkaroon umano ito ng matinding problema sa kanyang partner na nagdulot ng emosyonal na stress. Kasabay nito ay unti-unti naman daw nitong nakitang humina at lumala ang kondisyon ng kanyang ama. Ayon sa kwento, matagal na umanong may sakit ang kanyang ama hanggang sa tuluyan itong pumanaw. Ngunit hindi pa raw doon nagtapos ang kanyang mga pagsubok. Wala pang 40 araw, matapos mamatay ang kanyang ama ay pumanaw rin umano ang isa niyang malapit na kamag-anak na nagsisilbing pangalawang magulang at sandalan niya sa buhay. Dahil dito, tila sunod-sunod na dagok ang kanyang naranasan sa loob lamang ng maikling panahon. Ayon kay Julio, maaaring nakaapekto ng malaki ang mga pangyayaring ito sa emosyonal at mental na kalagayan ng rider. Bagamat hindi natin alam ang buong detalye ng kanyang medical condition, maraming eksperto ang nagsasabing mahalagang seryosohin ang usapin ng mental health. Ang depression at anxiety ay tunay na kondisyon na maaaring makaapekto sa pag-iisip, emosyon at pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao. Gayunpaman, mahalaga ring tandaan na hindi lahat ng taong may depression o anxiety ay nakakaranas ng hallucinations.
Tanging mga doktor at mental health professionals lamang ang maaaring magbigay ng tamang diagnosis matapos ang masusing pagsusuri. Kaya naman hinihikayat ng marami ang publiko na mag-ingat sa pagbibigay ng konklusyon ng wala pang kumpletong impormasyon. Ayon kay Julio, iminungkahi rin niya sa pamilya ng rider na pansamantala muna itong umiwas sa pagmamaneho at paghahanap buhay sa kalsada habang nagpapagaling. Anya, mahalagang unahin muna ang kalusugan upang matiyak hindi lamang ang kanyang sariling kaligtasan kundi maging ang kaligtasan ng iba pang motorista at pasahero. Naniniwala siyang mas mabuting magpagaling muna ng tuluyan bago bumalik sa pagtatrabaho. Sa ngayon, patuloy pa ring pinag-uusapan online ang viral na insidenteng ito. Habang marami ang naghahanap ng kasagutan, isang mahalagang paalala ang lumalabas mula sa pangyayaring ito. Hindi natin alam ang buong kwento ng isang tao base lamang sa ilang segundong video. Oo, mahalagang panatilihin ang kaligtasan sa kalsada. Ngunit mahalaga rin ang pag-unawa, lalo na kung may posibilidad na ang isang tao ay dumaranas ng seryosong problema sa kalusugan ng pag-iisip. Sa huli, ang tunay na kalagayan ng rider ay mas malinaw na malalaman lamang sa pamamagitan ng wastong pagsusuri ng mga profesional at opisyal na impormasyon. Kayo, mga ka-topics, ano ang masasabi ninyo sa viral na insidenteng ito? Sa tingin ninyo, dapat bang mas paigtingin ang kamalayan tungkol sa mental health upang maiwasan ang mga ganitong pangyayari? Ibahagi ang inyong opinyon sa comment section. At huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang mga balita at viral updates. Maraming salamat sa panonood at magandang araw sa inyong lahat.